Kabanata 676. Sino ang mag-aakala na ang mga nakakalason na gagamba ay hindi nakakasama kay Daryl? Kahit ilang beses nila siyang kagatin. Hindi nalason si Daryl. Hindi pa nakakalipas. Sa sinaunang libingan ni Zhao Yun. Pinatay ni Daryl ang Red Eye King Scorpion at inumin ang diwa nito. Naging tolunan siya. Sa makatuwid, kahit nakinagat siya ng mga lason na gagamba. Ang naramdaman niya lang ay ang sakit. Ang lason nito ay hindi man lang siya inabala. Mula nang maitatag ang Akron Tower. Maraming mga elite ang natrap dito. Matapos kagatin sila ng gagamba. Naparalisa sila ng lason. Pagkatapos, ilang daang gagamba ang sasabog sa kanila at kakagatan hanggang sa mamatay. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, gugugulin ng mga gagamba ang kanilang buong katawan. Ipinaliwanag iyon kung bakit sa tuwing may isang tao na naitulak sa Akron Tower. Ang kanilang hiyawan ay maririnig mula sa labas. At tatagal ito ng halos 2 hanggang 3 araw. Gayunpaman, si Daryl ay hindi magagapi. Nakagat ang lubad sa kanyang katawan. Kaya agad niyang ipinatawag ang blood-drinking sword upang mabasag ang mga gagamba. Flop, flop, kinaway niya ang blood-drinking sword sa paligid. At ilan pang mga gagamba ang sinaksak hanggang sa mamatay. Nagulat si Daryl nang makita ang isang berdeng butil sa tuwing pinapatay niya ang gagamba. Ang butil ay may isang malabong bakas ng ilaw. Si Daryl ay labis na nasasabik na makita ang mga kwintas. Panloob na alchemy elixir. Ang mga gagamba ay mayroong panloob na alchemy elixir sa kanilang mga katawan. Naitala ng Infinite Elixir Manual na ang ilang mga insekto at hayop na nabuhay ng libu-libong taon ay sumisipsip ng langit at espiritual na enerhiya sa lupa upang mabuo ang panloob na alchemy elixir sa kanilang katawan. Naglalaman ang panloob na alchemy elixir ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Matapos mamatay ang mga gagamba, ang panloob na alchemy elixir ay nahulog mula sa kanilang katawan. Napakahalaga ng panloob na alchemy elixir. Hindi ito inisip ni Daryl, kinuha niya ang isang berdeng butil at isinuksok sa kanyang bibig. Natunaw ang panloob na alchemy elixir sa kanyang bibig. At sa loob lamang ng maikling panahon, naramdaman ni Daryl na ang kanyang panloob na lakas ay napabuti ng kaunti. Natuwa si Daryl. Pakiramdam niya ay parang puno ng lakas ang kanyang katawan. At pakiramdam niya ay nabigla. Hawak niya ang blood-drinking sword sa kanyang kamay habang desperadong pinaputulin niya ang mga gagamba. Patter, patter. Sa tuwing pinapatay ang isang gagamba, isang panloob na alchemy elixir ang nahuhulog sa kanilang katawan. Kinuha ni Daryl ang lahat ng mga elixir. Sa tuwing pinapatay niya ang isang gagamba, agad niyang kinuha ang panloob na alchemy elixir at ipinasok sa kanyang bibig. Kung mayroong isang pangalawang tao sa tower, tiyak na magugulat sila, nang ang iba pang mga tao ay itinapon sa Atchison Tower. Sila ay namatay ng malubha. Sa kabaligtaran, nasisiyahan si Daryl sa pagpatay. Lumipas ang kalahating oras. Pagkatapos, 1 oras pa ang lumipas. Pagkatapos ng ilang oras, pinatay ni Daryl ang lahat ng mga gagamba sa unang antas, kumain siya ng libu-libong panloob na alchemy elixirs. Ang mga panloob na alchemy elixirs na naglalaman ng langit at espiritual na enerhiya sa lupa. Daryl ay nagkaroon ng isang hindi malinaw na pakiramdam na siya ay malapit ng makalusot, babangon siya sa level 5 Martial Marquee sa lalong madaling panahon. Sa parehong oras, siya ay tuliro. Kung ang unang antas ay may mga gagamba, ano ang magiging sa pangalawang antas? Maaari niya rin itong arahin. Kinuha niya ang espada at umakyat sa ikalawang palapag. Ang Atchison Tower ay tulad ng impyerno sa ibang mga tao. Ngunit para kay Daryl, ito ay langit upang mapahusay ang kanyang lakas. Chok, chok. Pagdating niya sa ikalawang palapag, may mga gumagapang na tunog sa paligid niya. Ngumiti si Daryl matapos niyang itinuon ang tingin sa mga nilalang. Nakakalason silang mga butiki. Ang mga bayawak na iyon ay halos 3 talampakan ang haba. At ang kanilang balat ay mukhang matigas na nakasuot. Kung ikukumpara sa mga gagamba sa unang palapag, ang mga bayawak na iyon ay mas nakakalason. At mas matindi ang kanilang atake. Gayunpaman, si Daryl ay hindi man gulat. Siya ay isang level 5 Martial Marquee. Paano siya madaling saktan ng mga bayawak na iyon? Bigyan mo ako lahat ng iyong panloob na alchemy elixirs. Hawak ni Daryl ang blood-drinking sword at binasag ang mga bayawak. Bam bam, sa sandaling ang mga bayawak na iyon ay namatay. Ang kanilang panloob na alchemy elixir ay nahulog mula sa kanilang mga katawan. Ang kanilang panloob na alchemy elixir ay mas puro kaysa sa mga nasa unang palapag.
Matapos kumain ni Daryl ng ilan sa mga ito, naramdaman niya na ang kanyang panloob na lakas ay mabilis na lumago. Kabanata 697. Sa kabilang panig ng Donghai City, sa Wishang Star Tower, ang 200,000 hukbo ng New World Continent ay sinalakay ang Wishang Star Tower. Ang Elysium Gate at ang 6 na pangunahing sekta ng militar ay nakipaglaban sa bawat isa sandali lamang bago iyon. Sinamantala ng hukbong New World ang kaguluhan at sinalakay sila, ang kanilang aksyon ay nagulat sa World Universe. Ang Elysium Gate at ang 6 na pangunahing sekta ay hindi inakala na ang hukbo ng New World ay gagamit ng pagkakataon na atakehin sila. Nang lumusab ang kalaban, ang Elysium Gate at ang 6 na pangunahing sekta ng militar ay pansamantalang isantabi ang kanilang mga hinaing upang maaari silang sumali sa puwersa upang maitaboy ang hukbo ng New World. Gayunpaman, hindi sila handa para sa biglaang pananambang. Nagpupumilit silang ipagtanggol ang tore. Magkagayunman, wala sa kanila ang kumurot. Nagngisi ang kanilang mga ngipin at nag-araro. Ang lahat ng mga pangunahing sekta na kung ang Wishang Star Tower ay nahulog sa kamay ng kaaway. Ang buong Donghai City ay mawawala sa anumang oras at naibabagsak ang buong kontinente. Klang, klang, ang mga sundalo mula sa magkabilang panig ay nagpatuloy na nakikipaglaban sa bawat isa, ang tunog ng mga banggaan ng sandata at pagngalngat ay umalangaw-ngaw sa buong saklaw ng bundok. Ang mga bangkay ay nagkalat sa buong Wishang Star Tower. Ang Abyss Master Serendipity ay nasa isang mabangis na labanan, hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at hinampes ito ng malakas. Isang dosenang sundalo ng bagong daigdig ang namatay. Ang Abyss Master ay pinapanatili ang isang tuwid na mukha habang sumisigaw siya kay Zephyr. Na hindi kalayuan, Zephyr, ito ang kasalanan ni Elysium Gate. Kung hindi mo may save ang mga magulang ni Daryl, hindi masasamantala ng hukbo ng New World ang pagkakataong ito na atakehin kami. Sinabi ng Abyss Master sa isang nagyayelong tono. Kung mawala sa atin ang Wishang Star Tower, sisihin ang Elysium Gate dahil doon. At ikaw, Zephyr, ang magiging pinakamalaking makasalanan. Puno ka ng She**T. Dugo ang mga mata ni Zephyr, pula habang sumisigaw ng galit. Abyss Mother, ang 6 na pangunahing sekta ay lumabag sa prinsipyo ng pamayanan. Lahat kayo ay binyuli ang isang walang armas na matandang mag-asawa. Kung wala tayo sa kalagayan ng pag-atake ng kaaway, hahanap ako ng hustisya para sa kanila. Napuno ng dugo si Zephyr. Nasugatan siya sa mabangis na labanan sa pagitan ng Elysium Gate at ng 6 na pangunahing sekta. Ang hukbo ng New World ay gumawa ng isang biglaang pag-atake. At ang kanyang katawan ay natakpan ng mga sugat mula sa labanan. Pumunta ka. Maraming sundalong New World ang umungal at sumingil kay Zephyr. Hawak ni Zephyr ang kanyang bakal na bakal, siya ay walang takot. Bati niya ng husto ang mga kaaway. Iniutos sa kanila ng Sect Master na ipagtanggol ang Donghai City. Kahit na siya ay pinatay sa labanan. Hindi niya hahayaang mahulog ang Donghai City sa kamay ng kaaway. Sa kabilang panig, sa Atchison Tower sa Fuyao Palace, bumaantong hininga si Daryl habang paakyat sa ika-9 at huling sa Akron Tower. Ang isang palapag ay mas mapanganib kaysa sa nakaraang palapag. Sa ika-8 palapag, nakasalamuhan ni Daryl ang isang dosenang lason na hedgehogs. Ang bawat isa sa mga nakakalason na hedgehog na iyon ay halos 2 talampakan ang haba. Si Daryl ay nasa antas ng Marshall Marquis, ngunit hindi niya maiwasang hindi masaktan. Sinaksak siya ng ilang beses ng mga lason na hedgehog. Sa kabutihang palad, hindi siya nabagabag ng lason. Karaniwan lamang siyang nakaramdam ng kirot matapos siyang saksakin ng ilang beses. Ang panloob na alchemy elixir ng hedgehogs ay may labis na masustansya. Naglakad si Daryl sa hagdan na may malapad na ngisi sa mukha at binuksan ang pintuan sa ika-9 na palapag. Napakausisa ni Daryl tungkol sa lason sa huling palapag. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, natigilan siya. Nakita niya ang 2 behemoth na sumugod sa kanya. Iyon ay 2 beetle na higit sa 10 talampakan ang haba. 2 matulis na pangil ang nakalabas sa kanilang bared na makamandag na bibig. Bumulwak ang ulo ni Daryl. Isang beetle na mahigit sa 1 dosenang talampakan ang haba. Sino ang maniniwala dito kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata? Whoop, whoop. Nagulat pa rin si Daryl. Ngunit ang 2 beetle ay nag-flap ng kanilang mga pakpak at lumipad patungo sa kanya. Si Daryl ay walang oras upang mag-isip, agad niyang inilagay sa harap niya ang blood-drinking sword. Boom! Ang epekto ng 2 beetle ay masyadong malakas.
Matapos ang banggaan, naramdaman ni Daryl ang dugo sa kanyang katawan na kumalabog habang lumilipad ang kanyang katawan at malakas na tinamaan ang pader. Paf! Isang bibig ng dugo ang lumabas mula sa bibig ni Daryl. Nakatutuwa. Tumawa si Daryl at umakyat. Hawak niya ng mahigpit ang blood-drinking sword at nag-charge ulit muli. Klang! Klang! Tinabla ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at sumabog sa pangil ng dalawang beetle. Ang carapace ng dalawang beetle na iyon ay hindi masira, kahit na ang dugo ng pag-inom ng dugo ay hindi makalusot dito. Kabanata 678. Sa simula, si Daryl ay medyo nababahala tungkol sa dalawang higanteng lason na insekto. Gayunpaman, unti-unti, naging mas madali siya, kahit na ang dalawang lason na insekto ay may hardback armor. Ang kanilang tiyan ay hindi kapani-paniwalang malambot. Paf! Sa wakas, kinuha ni Daryl ang pagkakataon at humiga sa lupa. Pagkatapos, sinaksak niya ng espada ang tiyan ng beetle. Ilang beses na nagpumiglas ang beetle bago ito nagyelo. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl at pagkatapos niyang labanan ang isa pang salagubang ng ilang minuto. Nakakita siya ng pagkakataong gamitin ang parehong pamamaraan upang saksakin ang tiyan nito gamit ang kanyang espada. Patter! Patter! Ang susunod na segundo, nang namatay ang dalawang beetle. Dalawang internal alchemy elixirs ang nahulog mula sa kanilang mga katawan. Ang dalawang panloob na alchemy elixirs ay mas malaki kaysa sa mga nauna. Mabilis si Daryl. Kinuha niya ang mga elixir at pinalamanan sa kanyang lalamunan. Napalunok ni Daryl ang dalawang panloob na alchemy elixirs at naramdaman ng isang walang kapantay na malupit na puwersa na nagsama sa kanyang larangan ng enerhiya at pagkatapos ay pinuno ang kanyang mga limbs. Kumain si Daryl ng higit sa 2,000 panloob na alchemy elixirs. Ang mga elixir sa bawat antas ay mas puro kaysa sa antas bago iyon. Matapos niyang lunukan ang internal alchemy elixirs ng dalawang beetles, biglang lumapag sa lupa si Daryl. Ang kanyang panloob na lakas ay umikot paitaas mula sa kanyang larangan ng enerhiya. Kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa 2 o 3 araw upang ganap na makuha ang lahat ng kabutihan ng panloob na alchemy elixirs. Pumikit si Daryl. Nasa proseso siya ng paglilinang. Sa kabilang panig, sa Wishang Star Tower, ang komprontasyon sa pagitan ng dalawang kontinente ay tumagal ng 1 araw at 1 gabi. Ito ay talagang isang walang uliran laban. Dugo-damaloy pababa ng hagdan patungo sa ilalim ng tower. Ang mga pangunahing sekta ay hindi nawala ang kanilang kakayahang lumaban. Nagngisi ang kanilang mga ngipin at nagpatuloy dito. Ano pa ang magagawa nila? Nais ba nilang hintayin ang pagbagsak ng Donghai City? Alam ng mga elite ng martial sects na kung mahuhulog sila, ang World Universe Continent ay mapahamak. Wala silang ibang magawa kundi ang ipaglaban ang kanilang buhay. Klang! Ang ilang sundalong New World ay pinalibutan si Henry B. General na may mahahabang saber sa kanilang mga kamay. Naglaway sila ng mga bibig. Sila ay labis na mahina. Ang gyera ay tumagal 1 araw at 1 gabi. At lahat sila ay nasugatan. Nasunog sila, makalipas ang 2 araw, sa 100 Flowers Hall sa Fuyao Palace. Sabay-sabay na umupo ang 7 diwata. Maraming mga kalalakihan ang nakaluhod sa harap nila. At may hawak silang mga plato ng prutas sa kanilang mga kamay. Kinuha ng maliit na fairy ang isang kahel at marahang bamulong. Ate, nang pauwi na kami, ang Donghai City ay napapaligiran na ng hukbo ng New World. Kung ang pag-atake ng hukbo, ang Donghai City ay marahil ay nasakop ng wala sa anumang oras. Sumimangot si Little Fairy at nagkomento. Bakit hindi kami magpapadala ng isang taong tutulong sa kanila? Kung magpapadala kami ng aming suporta, si Daryl ay makakapagpahinga ng payapa. Ang maliit na fairy ay tumingin kay Cindy Sana, isang bakas ng inaasahan ang ningning sa kanyang mga mata. Si Daryl ay nabilanggo sa Akron Tower. At tiyak na mamamatay siya. Ang Little Fairy ay palaging nakadama ng pagkabalisa sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ipinangako ng mga diwata kay Daryl na magpapadala ng kanilang suporta upang ipagtanggol ang Donghai City. Bumalik na sila sa kanilang mga salita. Ang ekspresyon ni Cindy ay hindi nagbago kahit konti. Malamig niyang tinanggihan ang kanyang mga mungkahi. Ano ang kinalaman nito sa Fuyao Palace kung gumuho ang World Universe? Huwag kalimutan ang aming mga patakaran kahit na mahulog ang kalangitan. Hindi natin ito negosyo. Little sister, naaakit ka ba kay Daryl? Ang scumbag. Boom. Matapos sabihin iyon ni Cindy, isang malakas na ingay ang narinig. Ito ay tulad ng tunog ng kulog. Nagbago ang mukha ni Cindy. At nakasimangot siya.
Anong problema? Isang babaeng disipulo ang nagmamadaling dumating na may gulat na ekspresyon. At sinabi kay Cindy, Palace Master, hindi ito maganda sa lahat ng The Acheson Tower, gumuho, ano? Ang Akron Tower ay gumuho. Sumimangot si Cindy. Anong kalokohan? Ang Akron Tower ay tumayo ng matangkad sa libo-libong taon. Paano ito posibleng bumagsak ng bigla? Palace Master. Totoo ito, sabi ng babaeng disipulo na mapaatla ang mukha. Ibinaba ni Cindy ang tsaa at nakasimangot. Pumunta ka, halika at tingnan natin. Ang 7 diwata ay nagmamadali sa tore upang tumingin pagkalabas nila palabas ng 100 Flowers Hall. Natigilan ang 7 diwata, hindi kalayuan. Ang Akron Tower, na tumayo ng libo-libong taon, ay gumuho. Ito ay naging kumpletong mga lugar ng pagkasira. Ang lugar ay napuno ng mga ulap ng alikabok at usok. Sa itaas ng alikabok at usok, isang tahimik na figure ay nasuspine sa gitna ng hangin. Ang figure ay nakaupo na naka-cross-leg. At lumutang siya sa hangin na nakapikit. Si Daryl yun. Si Daryl ay nasa gitna ng pagmumuni-muni. Ang kanyang katawan ay patuloy na bumagsak ng malakas na panloob na enerhiya, ito ay sumisindak. Ang mga alon ng panloob na enerhiya ay ang sumire sa Acheson Tower sa pagkasira. Kinagat ng labi ng Little Fairy ang kanyang labi habang nakatingale sa hangin. Nabigla siya, nanginginig ang katawan niya nang hindi mapigilan. Napagtanto niya na si Daryl ay naging napakalakas. Kabanata 679. Daryl, hindi ba siya namatay? Ang 7 diwata ay nasa hindi kapani-paniwalang pagkabigla. Paano ito naging posible? Sa loob ng libu-libong taon, ang mga taong itinapon sa Akron Tower ay namatay kahit gaano sila kalakas. Walang makakatakas dito. Hindi lamang si Daryl ang nakaligtas. Ngunit ang panloob na enerhiya ng kanyang katawan ay tumaas din. At naging sanhi ito ng pagbagsak ng Akron Tower. Sino ang maniniwala dito kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata? Sa ilang kadahilanan, ang Little Fairy ay hindi maipaliwanag na masaya na makita si Daryl na buhay. Palace Master. Pagkatapos, nakita nila ang isang figure na nadapa. Si Leroy yun. Si Leroy ay nakatira sa isa sa mga pambansang silid ng Fuyao Palace. Wala siyang lakas at saan man mapuntahan. Kaya't gumawa si Cindy ng isang pagbubukod at hinayaan siyang manatili ng ilang araw. Siyempre, narinig ni Leroy na si Daryl ay natrap sa Akron Tower. Naisip niya na pinalabas niya ang kanyang paghihiganti kay Daryl. Hindi niya kailanman inaasahan na makaligtas si Daryl sa tore at winasak pa ang gusali. Balisa si Leroy. Sinabi niya kay Cindy, Palace Master, hindi siya patay. Paano ito nangyari? Anong gagawin ko? Napangisi si Leroy ng ngipin at tumingin kay Daryl na may mapait na ekspresyon sa mukha. Bamaantong hininga si Cindy habang nakatitig kay Daryl, na nasuspine sa kalangitan. Sa hindi makapaniwala, ano ang problema sa scumbag na ito? Bakit hindi siya namatay? Tumingin si Cindy kay Natalia at umorder sa malamig na tono. Ikatlong ate, pumunta ka at patayin mo siya. Tumanggo si Natalia. Tinapik niya ang lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa at lumipad patungo kay Daryl. Whoosh! Mahigpit na hinawakan ni Natalia ang mahabang espada. Hinimok ng kanyang panloob na lakas. Ang kanyang mahabang taybak ay bumaril ng isang nakasisilaw na sinag ng ilaw. Ang lakas nito ay hindi mapigilan. Biglang binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata. Buzz! Napangiti si Daryl. Matapos ang 3 araw na pagmumuni-muni at paglilinang, ang kanyang katawan ay sumipsip ng higit sa 2,000 panloob na alchemy elixirs. Si Daryl ay isang level 2 martial saint. Napakalakas na ng kapangyarihan niya sa antas ng martial saint. Nagawa niyang lumutang sa mid-air sa kanyang panloob na lakas. Huminga si Daryl, nakaramdam siya ng pag-refresh. Ang kanyang panloob na lakas ay maraming beses na mas malakas kaysa dati. Ngumiti ng mahina si Daryl nang makita ang pangatlong engkanto. Si Natalia, lumipad patungo sa kanya na may dalang isang espada. Pangatlo, darling, hindi mo ba ako pakakawalan? Si Daryl ay matapang na sapat upang asarin siya ng hayagan. Siya ay isang level 2 martial saint. Bukod, mayroon siyang panloob na enerhiya sa pure energy. Bakit siya matatakot sa Fuyao Palace? Kahit na sumali sa puwersa ang 7 diwata ng Fuyao Palace, hindi pa rin nila siya katugma. Kung nais niyang makatakas, wala sa kanila ang makakapidyo sa kanya. Bastard! How dare you blabber away? Galit na galit si Natalia, dumiretso ang espada niya para sa dibdib ni Daryl.
Pangatlo, darling, ang pagtawag sa iyong asawa ng isang bastard ay hindi maganda. Dapat ba kitang paluan? Ngumiti si Daryl. Sa susunod na sandali, ang kanyang panloob na lakas ay sumabog. At hinimas niya ng marahan ang kanyang kamay. Halimaw na panloob na enerhiya whizzed out. Naramdaman ni Natalia ang isang marahas na puwersa na bumagsak sa kanya sa isang iglap. Siya ay halos huli na upang gumanti, nawalan siya ng balanse at itinapon sa likod. Bumagsak pababa ang katawan ni Natalia. Pagkatapos, naramdaman niyang may isang malaking kamay na sumuporta sa kanyang baywang. Kabanata 700. Si Daryl ang nagligtas sa kanya. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Malamig na sabi ni Natalia. Pangatlo, darling. Paano ako tatayo at pinapanood kang nahulog sa lupa? Nakangiting sabi ni Daryl habang nakahawak sa bewang niya. Ikaw, mayroon kang isang wish sa kamatayan. Nanginginig ang katawan ni Natalia. Galit na kinagat niya ang labi, ang mahabang taybak sa kanyang kamay ay halos tumusok sa dibdib ni Daryl. Gayunpaman, bago niya maihatid ang saksak, hinawakan ni Daryl ang palso niya. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Sinadya siyang magalit ni Daryl. Namula si Natalia. Paano magiging makapal ang bastardo, may balat? Gustong pumatay sa kanya ni Natalia. Ngunit hindi niya ito napalo. Siya ay nasa buong kontrol ni Daryl, nagagalit lang siya. Ang iba pang anim na engkanto ay natataranta. Niyakap ni Daryl si Natalia. At dahan-dahan silang dumapo sa lupa. Iniwas niya ang ngiti at solemne na sinabi. Mga Palace Master, pag-usapan natin nangako ka na magpapadala ng suporta upang ipagtanggol ang Donghai City. Ngunit bumalik ka sa iyong mga salita. Mangyaring sumama ka sa akin sa Donghai City ngayon. Kahit na masigasig si Daryl na asaran sila ng kaunti pa. Ito ay isang bagay ng kagyat na harapin ang mga kaaway. Nakasuot ng mukha si Cindy habang malamig na sinabi nito. Daryl, bastard ka, sumuko ka na lang sa pag-asa mo. Hindi kami makikisali sa mga gawain ng lipunan. Ang hidwaan sa pagitan ng dalawang mga kontinente ay walang kinalaman sa atin. Galit ng inis ni Daryl. Ang Fuyao Palace ay maaaring ituring bilang isang malaking sekta. Ngunit hindi ko inasahan na babalik ka sa iyong mga salita ng walang kabuluhan. Nakakahiya, lalong nagalit si Daryl. Kahit na medyo hindi ako galang sa iyong mga kapatid na babae na bumalik sa kampo. Ginawa ko ito para sa kanilang kaligtasan. Una, kayo ay dumating upang patayin ako at pagkatapos, itinapon ninyo ako sa Akron Tower. Pagkatapos ay binalik mo ang iyong mga salita. Hindi ka isa upang igalang ang iyong pangako. Lahat kayong mula sa Fuyao Palace ay totoong mga Ren-Eager. Namula ang mga diwata. Tumawa si Daryl at sinabi. Kung mayroon ka pa ring katwiran ng isang nagtatanim, magpadala ng suporta sa Donghai City at protektahan ang kaligtasan ng mga tao doon. Kung ang mga magsasaka na tulad natin ay walang pakialam sa mundo. Bakit tayo nagsasaka? Magpasya ka na ng mag-isa. Nang sinabi niya iyon, tumalikod si Daryl at bumaba ng bundok. Nag-aalala siya sa sitwasyon ng Donghai City at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa Fuyao Palace. Nagkatinginan ng 7 diwata. Umalangaw-ngaw sa kanilang isipan ang mga salita ni Daryl. Ito ay totoo, sila ay mga nagsasanay ng martial arts. At kung wala na silang pakialam sa mundo, bakit nila dapat patuloy na linangin? Umalis na si Daryl sa Fuyao Palace. At nang marating niya ang paanan ng bundok, nagkaproblema siya. Naitaas siya sa level 2 Martial Saints. Maaari siyang lumipad sa hangin. Ngunit hindi ito mabilis. Siya ay libo-libong mga milya pa rin ang layo mula sa Donghai City. Sinubukan ba niyang lumipad? Gaano katagal bago siya makarating doon? Makakarating ba siya doon sa oras upang iligtas ang Donghai City mula sa kalagayan nito? Tulad ng pagkabalisa ni Daryl, nakaramdam siya ng panginginig ng boses. Pagkatapos, isang puting nyebe ang lumipad mula sa langit. Ito ay ang Snow Eagle. Nang si Daryl ay nasa kampo ng New World, nanirahan si Snow Eagle malapit sa kampo. Nang si Daryl ay dinakip ng 6 na diwata at dinala sa Fuyao Palace. Sinundan sila ni Snow Eagle sapagkat nag-aalala ito para sa kaligtasan ng kanyang Panginoon. Si Snow Eagle ay napaka-espiritual at matalino. Nagpunta ito malapit sa Fuyao Palace at napansin na puno ito ng maraming mga elite. Ito ay isang mapanganib na sitwasyon. Kaya't nagtago ito sa kalapit na kakahuyan. Masayang bati nito kay Daryl nang makita nito ang lalaki. Snow Eagle, napakahusay mo sa akin. Tuwang-tuwa si Daryl. Sa isang paglundag, tumalon siya sa likod ng Snow Eagle at hinaplos ang ulo nito.
Si Snow Eagle ay nagbigay ng isang masayang sigaw at umangat sa 1,000 talampakan, mabilis itong lumipad patungo sa Donghai City. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.